Justin Brownlee, pangod nga ba? So sa mga hindi po nakapanood ng game number 5 sa pagitan po ng TNT at ng Barangay Ginebra ay natalo po ng TNT ang Barangay Ginebra na umabot pa sa 30 points na kalamangan at kapansin-pansin nga po ang mababang performance ni Justin Brownlee na nagtala lamang to ng career low na 8 points, 10 rebounds at 3 assists na may 3 out of 13 sa field goal. So hello everyone, what's up? Ito po ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas at kayo po ay sumusubaybay sa FTW, ang For the Wins video. For today's video po, pag-uusapan po natin ay ang mababang performance ni Justin Brownlee sa game number 5. So sabi nga po ng iba, baka napapagod na si Justin Brownlee or baka naman may iniindang injury. So well, okay naman po si Justin Brownlee. May tinatawag lamang po talaga ang mga player na off night. So at alam ng lahat ng players yan. So even si Michael Jordan, even si Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry, or kung sino-sino pang mga Hall of Famer na NBA or PBA player ay alam yung bagay na yan, na off night. So may factor din naman yung TNT defense. So at sadya namang scouted talaga ng TNT si Justin Brownlee even sa game number 1. Pero but I cannot give the full credit sa TNT, may halo din talagang malas yung performance si Justin Brownlee. Even yung getaway dunk ni Justin Brownlee ay sumablay pa. So isang pagpapatunay na off night lamang talaga si Justin Brownlee. So mababa ka sa mukha ni Justin Brownlee yung frustrations and disappointments kasi alam ni Justin Brownlee kung gaano ka-crucial ang game number 5 sa isang best of 7 championship. So sa totoo lang ay career low talaga ni Justin Brownlee ang 8 points. Pero we cannot say na yan din lang yung nagawa ni Justin Brownlee. So kung napanood nyo po yung buong game, so mid ng third quarter ay yung coaching staff ng Ginebra ay decided to pull out Justin Brownlee at hindi na rin po pinaglaro si Justin Brownlee sa buong fourth quarter. And basically that was a smart move by a coaching staff. Na wag nang paglaruin si Justin Brownlee kasi mathematically impossible na rin na makahabol ang Ginebra lalo na't more than 30 points ang kalamangan ng TNT. So mababa man ang production ni Justin Brownlee, hindi naman sa entire game yung mababang production na yun. So well, at natalo man ang Ginebra but we cannot blame Justin Brownlee. Sumusunod din lang siya sa mga design play ng coaching staff, yung mga pinapagawa sa kanya ni Coach Tim. So sadya lang na hindi lang talaga tumatama yung mga tira ni Justin Brownlee. Pero ganun pa man, JB know how to win. He'd been there for so many times. Different scenario, different situation, pero he's able to manage and able to win the game. So isang araw lang ang pahinga ng Ginebra and I'm sure madaming game plans and adjustments ang gagawin ng Ginebra, particularly sa perimeter defense. Kasi mayagpag na naman ang outside shooting ng TNT. So with 11 out of 25 sa 3-point shot, may 44% at yung ball rotation nila ay maganda. Kaya naiiwang bukas sa mga shooters na kagaya nila Oftana, nina RDR Pugoy, nina Reynam Batak at even ni Jason Castro. And sa part naman ng Ginebra, dapat talaga makauna sila sa scoring sa TNT. So crucial po kasi yung first 5 minutes ng first quarter para sa Ginebra. So kung mapapansin niyo po na kapag nakaka-score ang Ginebra at nakakapag-dictate sila ng magandang tempo ng game. So if maaga makakalamang and besides if na-check na ng TNT or ng token text yung triangle offense, dapat may alternative play talaga ang Ginebra. Well, I believe sa mga game plan ni Coach Tim Cone, what is 25 championship for nothing, di ba? He's still the winningest coach of the PBA. And I'm sure babawi ang Ginebra sa game number 6. So, more on defense kay Rondae Hollis Jefferson, though we cannot contain RHJ completely, but mabawasan man lang yung performance ni RHJ. You know, RHJ is an NBA veteran, he's an NBA caliber, and hindi papayag si RHJ
most likely dun sa mga energy na binibigay. So, energizer din talaga ng TNT to. So, imagine, 40 minutes to 45 minutes ang nilalaro ni RHA every game. And alam naman natin na talagang sobrang hassle ni RHA. Hindi lamang sa offense, even sa defense. So, kaya nga nababother yung mga tira ni Japet Aguilar, kaya nagkakaroon din ng frustration si Japet Aguilar. So, even Justin Brownlee, nadidepensahan din talaga siya ni RHA. Pero ganun pa man, ang kailangan ng team effort, kailangan lang talaga is mapakita ng Ginebra yung parang ginawa nila nung game number 3 and game number 4 na every time nahahawak sila ng bola, kailangan may mangyayari. It's either makakashoot, makakapasa sila ng maganda, dapat ganun klase execution. At the same time, yung bench players ng Ginebra is kailangan mag-step up. Hindi lang si Justin Brownlee, kailangan si Maverick Ahanmisi, nandun din dapat si Stephen Holt, of course, Scottie Thompson. Si Scottie naman kasi is talagang yan every game talagang may maganda yung performance niya. So, Japet Aguilar, of course, and with the insertion of LA Tenorio, so makakatulong din po si LA Tenorio, plus si Nards Pinto, kung mabibigyan ng playing time, Nards Pinto, even Bon Pesumal, kailangan gamitin na ni Coach Timpon. Game number 6, this is the must-win game for Ginebra. Kasi kapag natalo ang Ginebra bukas, Friday sa game number 6 is champion na ang TNT, wala nang bukas. So kailangan ibigay na ng Ginebra ang lahat para magkaroon tayo ng do or die game by Sunday. So ganun pa man, yun po muna for today. And titingnan po natin yung adjustments na gagawin ng coaching staff ng Ginebra, and at the same time kung anong adjustments na gagawin ni Justin Brownlee. Kasi si Justin Brownlee, nung sinabi ni Coach Timpon na kailangan ng umiscore nung game number 3 and 4, talaga naman nagpakita si Justin Brownlee. And kayang i-dominate ni Justin Brownlee yan. Naniniwala po tayo na kaya po ni Justin Brownlee na ipanalo ang game number 6. Just like what he did nung Asian Games, at saka nung mga previous games ng Ginebra, kung paano niya na ipanalo ang mga imposibleng laro ng Ginebra, ay nananatili pa rin kay Justin Brownlee yung never say that. So, yun po muna for today, and thank you po for watching. Ito po ulit ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. See you on my next vlog. Peace.